Ngayon pa lang ay tila alam na kung saan pupulutin ang ambisyon ni Tambaloslos matapos ilabas ng Okta Research ang latest survey rating ng pangalawang Pangulo na si VP Inday Sara Duterte. Napaka-solid naman ng ating mga kababayan, lalo na ang mga DDS na kung paano pagkatiwalaan si Inday. Ito na ata ang pinakamataas na trust rating ng isang bise. Nakakuha lamang si VP Sara ng 83% kahit nakaliwat kanan ang paninira ng kanyang mga kritiko at ilang nasa posisyon. Tila nakatulong rin ang Dina pagkuha ng OVP ng kanyang confidential funds. Pahiya dito ang mga hipokrito at mga peking serbidor ng bayan na walang alam kundi magpakitang tao lamang. Alam po ninyo, yung desisyon na yan, matagal niya nang sinabi yan eh. At the inception pa lang nung may nagka-question. Sinabi niya na, I can do without. Tagal niya nang sinabi yan from the very start. Ngayon, nagpapakita lang na itong si Inday Sara, unlike the leadership of the House of Representatives, is willing siya to forgo anything kahit na maganda para sa bansa, pero siyang nagiging mitya ng paggamit ng liderato ng Kamara de Representante upang manira at para magkaroon ng paghati-hati, hindi bali, sa inyo na lang. Kumbaga, kung ayaw nyo, diwag. Ganun lang yan. Pinapakita ng ating Vice Presidente, Attorney Sal, na ang kanyang pamumuno ay hindi kayang limitahan kahit hindi ibigay sa kanya yung confidential funds. Hindi nga. Kaya nga sinabi niya, I can do without. Yun ang sinabi niya noong pa. Matagal na niya sinasabi yun. Naku, may consequences talaga, Attorney Sal, kung saan papanig ang prinsipyo mo sa mga panahon na to, Attorney Sal. Iba. Hindi, alam mo yan. Ang tingin ko dyan, yung nangyayari sa Kongreso. Sabi ko nga kahapon, whom the gods wish to destroy, they first make mad. Yung mga gustong sirain ng mga Diyos ng tadhana ay nilalasing muna sa kapangyarihan bago sila inuhuhulog sa bangin. Di ba? Downfall pala nila ang nakaabang, no? Pero alam mo, Attorney Sal, gusto ko lang i-emphasize din yung sinabi ni former President Duterte na kahit siya na lang ang matira sa kanyang partido, wala siyang pakialam kasi ang importante dyan yung prinsipyo, kung anong prinsipyo yung tinatayuan mo. Samantala, Tama yung mga sinasabi ni... Makinig po kayo. Itong si dating Pangulong Duterte, veterano na yan. Pero mo, naging piskal, prosecutor. at yung maker din, so alam niya yung takbo dyan. At saka, mayor pa, kongresista pa. Sabi ko nga... At presidente ng Pilipinas. Sabi ko nga, yung tungkol dyan sa Kongreso, he knows where office speaks because he was there. At sa, yung usapan namin ng isang oras kami nag-uusap sa... How's your phone pa? Isang oras kami nag-uusap from Marikina to, ano? Sabi niya, alam mo, mahirap na magsalita. Pero sa totoo lang, sabi niya, kilala mo ako, Sal. Nung ako kongresista, hindi ako sumausaw sa kalokohan nila dyan sa Kongreso. Kaya malakas ang loob ko magsalita. Alam ko ang nangyari doon. Yun, kanin ko kayo. Marami dyan mga balat kayo eh. Merong isa naman dyan eh, dating miyembro ng Kongreso eh. Kung banat din siya ng banat. Miyembro po ako dyan dati. Alam kong ginagawa ninyo. Kasama naman siya doon. Pero ngayon kung magsalita, akala mo, ang linis niya. Maraming balat kayo. Balat kayo pala. Ang buhay sa mundo. Pero, Attorney Sal, very crucial sa administrasyon na to and for all those personalities who are aiming the highest post para sa next presidential election. Itong mangyayari sa midterm election. So, I guess, itong mga movements ngayon sa politika, of course, sa mga nasa in position at sa lahat ng mga gustong magkaroon ng posisyon sa next presidential election, yung mangyayari sa midterm election. Yeah.
Doon magkakaalaman. Doon talaga magkakaalaman. Kaya ngayon may realignment of forces. Kahapon, in-interview ako ng isang stasyon live. Sabi niya, ano kung tingin niyo sa sa unit team? Nagkakaroon na ho ng there's a Lamat. feud. Sabi ko, what feud? Hindi ba tinanggal si Arroyo? Ngayon, kung tinanggal, sabi ni Arroyo, I'm supporting. So walang feud. Wala wala. Pero may lamat. Diyan ka ako. Pagdating sa midterm, doon magkakaroon na realignment. Yung mga sama ng loob, alam nyo ka ako, disente Mas kasi. mabubuhay yung mga sama na Disente kasi itong si Gloria Arroyo, unlike some people there. Aha. Ito hindi sila pinatulan. Statesman eh. Pero maniwala kayo, may lamat siya. You have created an uproar and an upheaval. And since you plant the seeds of discontent, you will reap. Alam mo na kung ano. Okay. And I think it's, nakikita na natin Ngayon pa lang. ngayon pa lang. Pero ayoko magsalita ng tapos. But all of us, even yung mga silent supporters and all of the Filipino people, Attorney Sal, ay nakatuon sa ang mga susunod na kabanata. Samantala, ayon ko Loreto Henyosa ng San Jose Antique, sabi niya, Attorney Sal, good day po sa program ninyo. Ang resolution naman po na inadopt ng lower house ay isang expression lang yan. And in favor of the demand of the people to open their books accounts sa book of accounts na natanggap na gastos nilang pera ng bayan, i-open na nila para matapos na yan. Yan ang tanong ng ating mga kababayan, Attorney Sal. Oo nga, kumbaga, Anyway, yung term na they are being threatened, hindi ko nga makakuha yung, di ba, pinag-usapan natin. when dito. kapag sila ba'y na-challenge and they take it as a threat, Ibig sabihin, guilty ka. Ganun lang yun. Guilty ka. Wala naman siyang sinabing, buksan nyo. Unang-una, sabi ko nga, hindi nga kayo kailangan sabihan, that's your duty. Because public office is a public trust. exactly. Accountable kayo, dapat transparent. Hindi na kayo dapat na hingyan ng ganyang klaseng galaw. Dapat voluntaryo. Ito po ang aming record. Yan ang pinapoint out ni Pastor.